nasa one goal tayo ngayon. At siyempre, ang focus po natin dapat ay yung ating goal, ano? Siyempre maraming dapat na goal sa buhay, pero magfo-focus lang po ako sa isang goal ngayon, kasi ito po ang pinakamahalaga bilang mga Kristiyano. Kasi bilang Kristiyano po talagang meron dapat pinakamahalaga sa atin. Now, dito sa Philippians chapter 3 verses 12 to 21, this passage can help us focus on our thoughts, realign our priorities maybe, and remember that our pursuit of the prize, and that is to be in heaven with Christ, no? And I tell you, it is a lifelong journey. No, malayo at mahaba pong journey yan. To some, it will take 65 years. To some, it will take 70. To some, it will take 75 years. And to some, it will be more than 75 years. No? It's a lifelong journey, I promise. Kaya napakahalaga po na mapag-usapan natin ang ating goal. Now, sa daigdig na to, sa mundo na to, no, in this world, we are constantly bombarded with distractions. Kamusta ang distractions ninyo, mga kapatid? I'm sure, no, one way or another, there is something that happened to you that can be considered as distractions. But God calls us to focus on one thing. No, one thing. At yan ay nasa Philippians chapter 3 verses 12 to 21. Kung sabi, sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin mga kapatid para maintindihan po nating lahat. Ano? Sabi po rito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagtatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi, ganito ang inyong pag-iisip. Ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. At sa verse 16, ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan na. At sa verse 17, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat, no? Ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon, luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ni Kristo, kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit, sa verse 20, sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya, no, sa pagpapasuko sa lahat ng mga bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang
malwalhati. Napakaganda po ng mga kataga na binitawan ni Apostol Pablo sa Philippians na ito, chapter 3. At in particular ay sa verses 13 and 14 at babalikan po natin. Yan ay babasahin naman natin ngayon sa King James Version, 13 and 14 lamang. At sabi, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, no, one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Napakaganda. Now, John Wesley, kilala niyo po si John Wesley, no? Si John Wesley ay isang manunulat at siya po ay nakapag-compose ng more than 5,000 gospel songs. Can you imagine that? More than 5,000 gospel songs. At ito po ang sinabi niya, no? John Wesley stated it beautifully in his sermon, What is Man? Meron siyang sermon, at ito po ang sinabi niya. Pinopia ko lang to kasi sermon to ni John Wesley. Magandang i-quote yung isang bahagi nun. Sabi niya, you were born for nothing else. You live for nothing else. Your life is continued to you upon earth for no other purpose than this, that you may know, love, and serve God on earth and enjoy Him to all eternity. Napakaganda mga kapatid. Now consider this. You were not created to please your senses. Kasi meron tayong kaisipan at marami po sa atin ang naturuan ng ganitong klaseng orientasyon na dapat ay i-please natin ang ating mga senses, yung ating mga pakiramdam, no? Or to clarify, no? Or to gratify your imagination. Kaya po, napakaraming mga Kristiyano ang nagiging mahalay kung if you permit my word, no, nagiging mahalay tayo kasi tayo po ay naturuan na ang mahalaga ay nag-gratify mo ang iyong imagination, no? Or to gain money, no, para kumita, or to praise men, no, to praise of men, or to seek happiness. Hindi po masama na maging masaya, pero hindi po magandang goal para sa isang Kristiyano to just seek happiness in any created good. Dapat ang Panginoon ang cause or reason why we become happy. Hindi yung mga ginagawa natin. Of course, maging masaya ay natural lang sa ating mga tao. Kasi nga tao tayo, no? In anything under the sun. Yan ang malungkot dyan. Na gusto nating maging masaya. O, hindi masama maging masaya, pero hindi po magandang goal na talagang yung maging masaya lang o maghanap lang ng pera o kaya ay i-praise ang isang tao o kaya ay gratify ang ating imagination or i-please ang ating mga pakiramdam. O, bilang tao, naiintindihan ko yan, pero maganda po na yan ay makontrol natin bilang mga Kristiyano para tayo po ay maging kagamit-gamit at maging sabihin natin maging kapaki-pakinabang sa ating Panginoon. No? I tell you, all this is walking in a vain shadow. No? Shadow na, tapos magiging vain pa. It is leading to restless, miserable life in order to a miserable eternity. O, gusto niyo po ba yun na miserable ang eternity natin? Dapat pagdating natin sa langit, masaya na. Kasi napaghandaan na natin. Hindi yung Kristiyano nga tayo, pupunta tayo sa langit, pero hindi naman natin pinaghahandaan ang ating pagpasok at pananatili sa langit one day. O, no? Tayo mga Kristiyano dapat pupunta na tayo sa langit. There's no doubt about that kasi meron pong eternal security na ipinapromise ang ating Panginoon. Kaya lang, magiging miserable ang ating eternity kapag hindi po natin pinaghahandaan yan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Aklat ng Kolose ay
seek those things that are above, no? Yung inyong mga puso ay ikasan ninyo, no? Iset ninyo sa mga bagay na nandun sa itaas, hindi dito sa lupa. Now, on the contrary, no, in the contrary, you were created for this and for no other purpose by seeking and finding happiness in God on earth. So, nandito po tayo sa lupa. Habang tayo rito na sa lupa, mga kapatid, kahanga-hanga at napakaganda kung tayo po ay naghahanap sa Diyos habang nandito pa tayo sa lupa. Naghahanap kung paano natin siya maluwalwalhati habang nandito tayo sa lupa. Naghahanap tayo ng paraan upang mabuti natin siyang mapaglingkuran, no? Yan, to secure the glory of God in heaven. Yan, hindi po salvation, kundi yung glory ng ating Panginoon na nasa langit ay masecure po natin. Okay? Sa makatuwid, let your heart continually say, no, this one thing I do. Yan, nabasa natin kanina sa text natin. No? Kaya sabi na po sa Pablo, hindi dahil sa nakarating na ako, hindi dahil sa naiintindihan ko na ang lahat. Pero sabi niya, ito ang isang bagay na aking gagawin. Ba, yan po mga kapatid ay nagtuturo ng focus, nagtuturo ng goal, di ba? This one thing I do. Having one thing in view, remembering why I was born and why I am continuing in life. Bakit ba tayo nagko-continue sa life? O, sabi na naman ni Apostle Pablo, I press on to the mark. No? Yan. Talagang nakafocus siya sa dulo at tatapusin niya ang kanyang takbuhin. Yan po yan, no? Now, binasa na natin kanina yung Philippians chapter 3 verses 13 and 14, no? At ito po ay nagsisimplify ng dadaanan o ng road natin from an overwhelmed, chaotic life to a peaceful, purpose-driven one. Ang ganda, no, mga kapatid, no? Yan, ang Philippians chapter 3 verses 13 and 14 na binasa natin kanina, di ba, inulit natin sa King James, ito po yung nagsisimplify. Ginagawa nitong simple. Naalala ninyo yung mga devotion na ipinapadala ni Sister Ellen sa inyong araw-araw. Napansin niyo, no? Halos lahat ng devotion na yon talks about the simplicity of life. Kasi Sister Ellen ay naiintindihan niya. Okay? At tayo po na na-overwhelm, overwhelmed talaga tayo ng chaotic life, ay makaranas ng peaceful, no, mapayapa at purpose-driven na buhay, no? Kaya dapat natin gawin is forget what is behind. Sinabi rin ni Apostol Pablo yan, di ba? Forget what is behind, okay? And strain toward what is ahead and press on. Yan. Kalimutan ang mga nangyari in the past, tapos sumulong tayo, no? Oh, strain toward what is ahead. Tuloy-tuloy lang ang hakbang, hindi patalikod, kundi pasulong and press on. Tuloy-tuloy lang tayo yung mga Kristiyano. Kaya ang bilin ni Apostol Pablo sa ating mga Kristiyano sa gabing ito ay press on, no? Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Okay? Sa akin po, this means letting go of lies. I believe. Yan. O, yung mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin dati, mga mali na paniniwala natin dati, talikuran po natin yon, no? O kaya yung mga past hurts natin, yung mga nasaktan tayong mga panahon, sinaktan tayo ng kaibigan natin, sinaktan tayo ng na mahal natin sa buhay, yung sakit na ating nararamdaman hanggang ngayon sa puso natin, let them go, no? And lalo na ito, yung unhealthy habits that drove me or draw us away from Christ-like life. Alam niyo po, maraming mga habits eh. Ang habits po sa wikang Tagalog at salitang kanto ay yung bisyo. Yan po ay naglalayo sa atin para maging makaranas tayo ng Christ life na buhay. Okay? Now, it means keeping my eyes fixed on Jesus. Yun dapat. No? Fixed on Jesus.
and what He's calling me to instead of conforming to our culture. At syempre, ang culture na yan is conformity into this world. At yan po ay hindi makakaganda sa ating mga anak ng Diyos, no? Yung conformity sa sanglibutan. Yan. Focus lang sa langit. Focus sa ating Panginoon. Yun ang pinakamagandang goal na makikita po natin ngayong gabi na ito. Now, it means preserving through trials, no? Yan dapat or means of hindi persevering pala, no? Persevering through trials or trusting that if God takes me through it, there is a reason for it. Kapag ka nagtagumpay ka sa mga pagsubok na dumaan sa buhay mo, merong reason ang Panginoon bakit ikaw ay hinayaan niyang tumawid o makatawid sa mga pagsubok na yan, no? Magandang natututunan po natin ang mga bagay na to, lalo na ngayong gabi, no? Rather than question why or ask God to change our circumstances. Kasi kapag tayo po ay may dinadaan ng mga yun circumstances ka, no? Na hindi kaaya-aya, hindi natin gusto yung dinadaanan natin, ang ginagawa natin ay kadalasan na nagque-question po tayo. At ang gusto natin ay baguhin ng Diyos yung ating circumstances, yung ating dinadaanan, yung nangyayari in the present, no? I can ask or we can ask the Lord instead to use them to change us. Instead na i-question natin siya, no? At baguhin yung ating nararanasan, bakit hindi po natin hilingin ang ating Panginoon na gamitin yung ating present situation para tayo po ay baguhin. Di ba? Magandang approach yun, mga kapatid, no? Now, ang tanong po natin ngayon is, what things from your past might need to let go of? No? Ano yung mga bagay sa buhay mo, sa nakaraan na kinakailangan mong i-let go? How is God calling you to move forward? No? O papaano ka tinatawag ng Panginoon para ikaw ay maka-move on na? Yung word na move on na yan, naririnig ko yan doon sa mga nabibigo sa pag-ibig Dahil nabigo siya sa pag-ibig, hirap tuloy siyang mag-move on, no? Pero alam niyo mga kapatid, maraming mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na hindi tayo makapag-move on hanggang ngayon. Kahit na ang tagal nang nangyari yun, hindi pa rin natin malimut-limutan, hindi pa rin natin ma-overcome, hindi po tayo tuloy makapag-move on. No? Let's move on mga kapatid. Move on na. Can you say it with me? Move on na. Move on na mga kapatid. Kapatid, let's go. Let's move on. Okay? Now, what does pressing on? Kasi sabi ni Pablo, di ba? I press on. I press toward the mark. What does press on look like in this phrase? No? In this phase of your life. Yung isang phase ng buhay mo. What will be your next step? Now, how might God be using your current circumstances to transform you into the image of Christ? Living out the truth of what we believe requires action. Yan. Alam mo, yung buhay natin sa isang paniniwala, meron tayong pinaniniwalaan no? Pinaniniwalaan natin na si Kristo ay Diyos at Panginoon nating buhay. Kung yan ay pinaniniwalaan natin, ito po mga kapatid ay nagre-require ng action. No, yan. No? Kita mo, sabi ni Neil Paul, no? Tama yan. Amen. Neil Paul, no? Move on na. No, move on na. Okay? Move on na. Tama yan. Move on na tayo. Okay? Living out the truth of what we believe requires action. Talaga kailangan natin mag-take ng action. Lalo na sa pag-move on. Okay? Kaya lang, hindi po tayo makapag-move on kapag hindi natin tatalikuran yung mga nangyari in the past, no? Hindi na natin re-reviewin 'yon. Pero alam ko po, something happened really in the past that we cannot forget, we cannot overcome, that until now we cannot move on. So, move on na mga kapatid, move on na. Okay? It's more than simply professing our faith kasi.
No, ang pagiging Kristiyano mga kapatid ay hindi lang sa mga sinasabing, ako'y nananampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi ko po question no? Ang statement na to ay hindi pagku-question sa iyong kaligtasan. Ang sinasabi ko lang ay ang pagiging Kristiyano is not simply professing our faith or believing the Bible is true, no? Tama po 'yun na kapag Kristiyano ka, naniniwala ka na ang Bible ay totoo at siyempre magpo-profess tayo na tayo mananampalataya. Kaya lang ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang po gano'n, okey? Hindi lamang po gano'n, okay? So, what are we doing to do with it? Perhaps, nananampalataya ka, Kristiyano ka, oh, perhaps, no, perhaps it's time to be baptized kung Kristiyano ka, hindi ka pa nababautismuhan. Perhaps, it's about time to be baptized. Kasi ang Kristiyano nagpapabautismo. Amen ba mga kapatid? Kung meron diyan na Kristiyano na at nag-a-attend na ng Gateway Christian Baptist Church services, tapos hindi ka pa nababautismuhan, magpa-baptize ka na. Oo. Kasi yan po ay nararapat na gagawin ng isang mananampalataya. Ano pa? Maybe it's about time. No, maybe. It's about time for you to join a small group. Or perhaps it's about time to start reading the Bible. Or maybe it's about time for you to join our saturation. Kapag ka merong announcement na dapat ay mag-saturate tayo o magsasaturate tayo, sama ka dun. Maybe isa yan sa mga dapat mong gawin para makapag-move on ka na, di ba? Or maybe, no, maybe lang, no, maybe, it's about time for you to open your home for kublihan. Di ba? Maybe. Maybe we need to say no to outside commitments to regularly attend church or spend more time with the Lord. I don't know. Pero yan po ang mga dapat nating gawin para tayo po ay makapag-move on na, mga kapatid. No? Prayerfully consider what the next step looks like for you and commit to moving forward. Yan. No? You have an opportunity. Tonight is an opportunity. No? Ito pong oras na to is an opportunity to start fresh. So, itong gabi na to, pwede tayo mag-start fresh. No? Now, the question is, will you take it? Sana i-take mo to para makapag-move on na tayo. No? Move on na, kapatid. Move on na. Okay? Kaya sabi ni Apostle Pablo, this is one thing that I'll do. I forget those things that are behind. Yung pong mga bagay na behind na yon, yung mga naranasan niya in the past. Siguro kasama doon yung mga panahon na kinakaladkad niya mga Kristiyano nung hindi pa siya Kristiyano. At siguro kasama doon yung siya kasi ang sumulusol doon sa mga audience para batuhin at patayin o pabatuhin hanggang mamatay si Stephen. Can you imagine yung burden na nakapaloob doon sa past ni Apostle Pablo before he became a believer? Oo. Siguro kasama doon yung sa past niya, yung pinapasok niya ang church kasama ang mga alipores niya at binubugbog yung pastor o kaya kinakaladkad yung mga members at ipinakukulong. No? Mabigat po ang past ni Apostle Pablo, but this is what he said. This is what he told us. This is what I will do. I forget those things that are behind. No. Move na tayo mga kapatid. Move na tayo. Okay? You have an opportunity to start fresh today. Okay? Now, will you take it? Will you take it? If you try to reflect on the past years, maybe you are able to identify some fundamental steps that are necessary to break free from the frenzied. Alam mo yun, frenzied, yung
unidentified, no? Hindi natin na-identify, or hurried lifestyle, masyado nagmamadali. Ito ang panahon na talagang sobrang madalian, nagmamadali. Ang agang gigising, hahabulin ng tricycle, ay hindi pala, jeep o bus para makarating sa opisina, or embrace a simpler, more spiritual way of living. No? Tonight, maybe a start anew. No? So, mag magko-cool down lang tayo. Tapos, i-embrace natin ang simpler, no? And more spiritual way of living. Well, actually, the step, no, the first step is not to get rid of your stuff, ha. Huwag mo itapon yung mga gamit mo sa bahay kasi ayaw mo na. Sinasabi ko lang sa inyo, maging simple. Kung meron ka, okay na yon. Oh, okay? Maybe that will be a good step or first step, no? Not to get rid of your stuff, but it is to slow down and start seeking God and surrender to His work within you. Yan, yung mga pagkilos ng Panginoon sa puso natin. Maybe it's about time to consider that. And you will see, no? And you will see that gradually, no, dahan-dahan, God will start to chip away the things in your life that no longer belong, to create space for the few things that were most important. Yan ang makikita mo, maobserbahan mo yan, na gagawin ng Panginoon. Kung mag-uumpisa kang mag-slow down at hahanapin ang Diyos at magsusurrender sa kanyang gawa, no? Mga ginagawa niya sa ating buhay. Ayan, makikita mo unti-unti na God will start to chip away, no, the things in your life that no longer belong, to create, no? Para mag-create ng espasyo para sa mga bagay na bago, na mga importante mong makita, matutunan at maintindihan, para makapag-move on ka na. Okay? Now, in being obedient, we talk about obedience again, ha? Isa sa mga lesson na pwede natin pag-aralan ngayon, no? In being obedient to what God is calling you to do. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo na dapat mong gagawin? Kapag ka naging obedient ka dyan, you will experience His power. Yan. Ma-experience mo yung kanyang kapangyarihan working through you, accomplishing things you never thought you can accomplish or have been able to do on your own. So, di ba maganda na makapag-accomplish tayo na we never thought we can, but we did it anyway because of the Lord. Okay? Because of the Lord. Okay? Through His strength. Yan. Yung power ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng power ng ating Panginoon. Through His strength. You can, or we can take small daily steps in the right direction that can transform your heart, mind, and soul. Yan ang tatlong mahalagang bagay sa atin na dapat ay natatransform or nababago, di ba? Ano yung mga yon? Puso, isip, at kaluluwa. Dapat yan nababago. So, now, I will give you transformation. Ano ba yun? The transformation can be summarized with a single acronym yan. Kasi kahapon sa sermon ni Preacher Justin ay gumamit siya ng ng acronym. At naalala ko, no, ginagawa ko 'yan long time ago at parang nalimutan ko, no? Parang hindi pa yata ako nakapag-preach sa inyo ngayon ng gumamit ako ng acronym. Kaya ngayon gagamit naman ako ng acronym kasi naipaalala sa akin ng preaching ni Preacher Justin kagabi o kahapon, okay? At ito po yung acronym ng safety. Okay? Safety. At ito pong transformation na to ay sinamarize sa single na acronym na safety. Okay? So, safety, letter S. Letter S. It stands for surrender your sinful ways.
Yan. Okay? Surrender your sinful ways, fleshly desires. Yan, dapat yung surrender natin yan. And need to control to seek God and His will for your life. Yan. Ganda, di ba? Surrender your sinful ways. O, pangalawa. Okay, pangalawa. Accept that His word is true. Yan. Accept that His word is true and anchor your identity in Christ. Yan. Magandang focus yan. So, safety, S, stands for surrender your sinful ways, fleshly desires, and need to control to seek God and His will for your life. At ang pangalawa is accept, no? A, accept that His word is true and anchor your identity in Christ. Yan, anchor. Ikapit natin ng mahigpit na mahigpit. No? Higpitan natin. Oh, yung ating pagkakadikit o kabit sa ating Panginoon. Yan, para ang identity natin ay identity ni Kristo, hindi identity ng sanglibutan. Okay? At ang pangatlo, yung letter F, no? It stands for focus. Focus on the goal or drawing closer to God. Yan, focus on the goal. Anong goal mo? At mag-focus tayo sa paglapit, no, closer to God, sa ating Panginoon. Becoming more like Christ and living for His glory. Yan, dapat ganyan. Okay? At letter E, it stands for eliminate. So, eliminate what? Eliminate that which contaminates body, mind, and soul. Kanina, pinag-usapan natin yung heart, mind, and soul. Ngayon naman, pinag-usapan natin yung body, mind, and soul. Alam nyo ba na yan ay nako-contaminate ng mga iniisip natin at ginagawa natin? Kaya dapat ang gagawin natin, eliminate them up. Eliminate them. So you can hear God speak. Kasi kapag hindi po natin eliminate yung mga nagko-contaminate ng katawan natin, isip natin at kaluluwa natin, naku mga kapatid, binubulyaw na sa iyo ang mensahe ng Panginoon. Sinasampal ka na para maintindihan mo at marinig mo ang salita ng Panginoon, pero hindi mo pa rin maririnig. Hindi mo pa rin madidiscern ang kanyang kalooban. Kaya dapat eliminate natin ang mga bagay na nagko-contaminate ng ating katawan, ng ating isipan, at ng ating kaluluwa. Okay? And be filled with the Holy Spirit. Dapat para kapag eliminate natin yun, meron ng way ang Holy Spirit na i-fill in tayo. Okay? And letter T is trust. Tiwala. Trust in God's plan. Even when you don't understand it. Kasi kung minsan, kung hindi natin naintindihan, hindi pa kulang pa, gusto pa natin na explanation, yan. Hindi natin gustong gawin, hindi natin ginagawa kasi kulang tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Kaya, pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, you don't need to understand them all. You don't need to. The only thing that you need is trust. So you can obey. So, how about His timing? Kasi meron tayong hinihingi, tapos hindi naman sinasagot kaagad. Pinag-aantay tayo, di ba? So, yung timing ng ating Panginoon, no? Ask Him what He's trying to teach you. Kasi sa pag-aantay, marami tayong matututunan dyan. Alam nyo ba yon? Kapag tayo ay nag-aantay, marami tayong matututunan dyan at maraming pwedeng ituro ang ating Panginoon kapag tayo po ay pinag-aantay niya. Remember that. Now, believe me, no? And that every season of life has a purpose. Alam niyo yung season? Ang buhay po natin ay kanya-kanyang season yan eh. Merong panahon na tayo ay dapat maglalaro lang,
Kaya ang mga bata pinaglalaro yan. Binibigyan sila ng laya, time para maglaro. Yun po talaga ay natural lang. No? Tapos, ah, seek God for the courage. No? Seek God for the courage. Oh, to change the things you can. Yan. Merong mga bagay na pwede nating baguhin eh. Kaya ang kailangan lang natin ay courage mula sa Panginoon. Kasi kaya naman nating baguhin ang mga nangyayari, madidesisyon lang ang kailangan at mababago na natin ang circumstances natin. Di ba? Kaya ang kailangan natin ay humingi tayo sa Panginoon ng courage kapag panahon na kinakailangan nating magdesisyon o kinakailangan nating gumawa ng mga bagay kasi ang sitwasyon ay pwede naman nating baguhin. But let go of the things that are out of your control. Yan naman. Mayroong mga bagay na out of our control eh. Dapat ang kinakailangan natin is let go. Yan. Kanina, ang lesson natin is move on eh, di ba? Move on na, move on na, move on na kapatid. Ngayon naman, let go. Okay? Yan, pawalan mo. Let them go. Okay? Kasi out of our control eh. O, kaya talagang ang kailangan lang natin ay ipagkatiwala yan sa Panginoon. And trust that He who is working in you is simultaneously working in those around you. Ayan. Magtiwala tayo na siya na gumagawa sa pamamagitan natin, kumikilos sa pamamagitan natin ay sabay-sabay, no? Sabay-sabay na niyang siyang magwo-work, no? Sa mga bagay na nasa paligid natin. Tao man 'yan, mga bagay man 'yan, o pagkakataon man 'yan, lahat 'yan ay pwedeng pakilusin ng ating Panginoon. Kasama tao, unbeliever man 'yan o o believer. Pastor man 'yan o hindi, faithful man 'yan o hindi, no? Kayang pakilusin ng ating Panginoon 'yan. Oh, just trust the Lord, no? Just trust the Lord. At ang panghuli is yield each facet, no? Yield each facet of your life to His direction. Yan po yan, yield. Sa South Super, kapag ka ikaw ay papasok, minsan nakikita mo yung word na yield. Kapag pagkapapasok ka sa isang road na merong connected pa sa isang road, no? Ganon, merong makikita mo yung word na yield. Ibig sabihin eh, magbibigay ka o tingnan mo, baka magkabanggaan kayo. Daan-daan lang. Okay, yield. Yield each facet of your life to His direction. Yan, ganon, no? Yan, huwag padalos-dalos. Kaya ang yield po ay mahalaga para wag tayo magpadalos-dalos kasi pwede tayong makasagi, pwede tayong may masaktan, pwede tayong mabunggo. Kaya dapat eh, dahan-dahan lang. Siguraduhin na natin na wala tayong masasaktan. Siguraduhin natin na hindi tayo masasaktan. Siguraduhin natin na wala tayong madadamage. O kumbaga sa driving eh, it can be a damage to a property or damage for your own vehicle, di ba? Yan. Kaya yield, including your marriage. So, pwede masaktan ang marriage yan or motherhood. O kaya vocation kaya, career kaya, or studenthood, or singlehood. Pwedeng yun. As well as your doubts, desires, and expectations, syempre. No? Yield to God to use you to bring the good news to others. Yan ang pinakamahalaga dyan. Yield. Yield to God to use you to bring the good news to others. Okay, yan po yung acronym ng safety. Una, surrender, accept, focus, eliminate, trust, and yield.
Okay? Yan po ang ating ah, aralin ngayong gabi na ito na sana po ay naging blessing sa atin, nakapagpaalala sa atin ng kahalagahan ng focus, no? Para tayo po ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Okay? At maging fruitful at the same time. Okay? Maraming salamat and take away. Brother TJ, magpe-pray muna ako. Ama namin, maraming salamat po sa opportunity. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isang nakapakinig. Maraming salamat sa lesson na pinagkaloob mo. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen.